of the nation. Nakatalon pero imbis na likod, ulo at balikat ng kalahok sa high jump ang unang tumama sa lupa. Nakapaglakad pa siya pero biglang hinimatay. Agad siyang tinulungan at nilapatan ng paunang lunas. Nangyari yan sa palarong panlalawigan sa isang paaralan sa UP, Maguindanao del Norte. Base sa medical results, maayos na ang lagay at hindi nagtamo ng bali ang atleta. Kalunos-lunos ang sinapit ng dalawang batang magkapatid sa Labason, Zamboanga del Norte. Natagpuan silang patay matapos matrap ng halos 3 araw sa loob ng sirang pickup. Naagnas na ng matagpuan ng magkapatid na lalaki na edad 5 at 6. Nakapagpa-blotter pa ina nila sa mga pulis bago madiskubre ang labi ng mga bata. Ayon sa mga pulis, naglalaro at nangunguha ng bayabas ang mga biktima. May kasama silang kalaro na umiyak dahil hindi nakakuha ng bayabas. Sa takot na mapagalitan, nagtago raw sa sirang pickup sa isang talyer ang magkapatid. Pero nalock sila sa loob. May mga palatandaan daw na sinubukan ng magkapatid na basagin ang salamin para makalabas, pero dahil tinted ang mga salamin, walang nakapansin na nasa loob sila. Paalala ng mga pulis sa mga magulang at nakatatanda, bantayang mabuti ang mga bata. Patay matapos palakulin ng pamangkin ng isang senior citizen sa Kiblawan, Davao del Sur. Sa Iloilo City, magkapitbahay naman ang nagkasakitan na nauwi sa pamamaril. May spot report si John Consulta. Nagsuntukan at tagabulan ang dalawang lalaking yan sa Molo, Iloilo City. Ang isa sa kanila, dating barangay tanod. Kaaway niya ang kanyang kapitbahay. Maya-maya lang, duguan na ang dating tanod matapos barilin ng kapitbahay. Paghihiganti ang sinasabing dahilan ng away. Ilang oras matapos ang pamamaril, sumuko ang suspect na nakakulong na ngayon. Patuloy na ginagamot sa ospital ang dating tanod. Sinisikap pa silang makuna ng pahayag. Uy, binuo ko. Dali ah! Nakatawag ko. Okay na. Padali, Evi! Apilig rescue! Apilig rescue Kasi po. madala pa ni. Nagkagulo ang mga taga-barangay Santo Niño, Kiblawan, Davao del Sur nang makitang duguan ang ulo ng 71 taong gulang na lolo. Isinugod siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Ayon sa pulisya, nagpapahinga sa duyan ang matanda nang biglang palakulin. Ang suspect na pag-alamang pamangkin ng biktima na umano'y lasing noon. Naaresto na siya, wala siyang pahayag. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. In this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas lang ang laban. Wala lang, he will not allow, kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga taong tayo, nung na huwag kayong pumasok sa takutan po kayong survivor. Sinabi yan ng dating Pangulo sa National Coordination Meeting ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban sa Davao City na dinaluhan ng mga senatorial aspirants ng partido. Wala pang pahayag ang Pangulo kaugnay sa sinabi ni Duterte. Nagtalumpati naman si Pangulong Marcos sa Leaders Summit ng Partido Federal ng Pilipinas kanina. Ito na raw ang huli nilang malawakang pagpupulong bago magsimula ang kampanya para sa eleksyon 2025. Naroon sa summit ang mga kandidato ng partido. Mga tanim na broccoli at patatas sa Mangkayan, Benguet nasira dahil sa andap. Sa tindi ng lamig na balot ng yelo ang mga tanim na aanihin na sana sa Pebrero. Mabagal umanong aksyon sa 3 impeachment complaints laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Iprinotesta ng ilang grupo sa Quezon City. Sa EDSA Shrine, nagkilos protesta naman ang mga academe, legal experts, taong simbahan at mga militanteng grupo. Bukod sa panawagang impeach Sara, pinag-aaralan daw nila kung paano mapapanagot ang Pangulo dahil sa issue sa 2025 national budget.
Marcos Singilin Duterte Panagutin. Sa Maynila, daan-daang estudyante ang nagmarcha para ipanawagan ding i-impeach si VP Sara, singilin ng Pangulo sa mga pangako nito at papanagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng extrajudicial killings. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hypertension, heart disease at diabetes. Yan ang mga lifestyle diseases na pangunahing dahilan daw ng pagkamatay ng mga taga Quezon City noong 2023. Nais ng lokal na pamahalaan na maiwasan ito sa pamamagitan ng paglalagay ng calorie label sa menu ng ilang kainan. Ang Fit Track sa report ni Von Aquino. Mahigit 16% ng adults sa Quezon City ang may hypertension. 40% naman ay mataas ang kolesterol. Dumami rin daw ang mga overweight at obese sa lungsod. Dahil dito, ipinasa ng Quezon City LGU ang Calorie Labeling Ordinance na nag-oobliga sa food establishments na i-display ang calorie count ng mga pagkain sa kanilang menu. It is an opportunity to deepen our understanding of the impact of food on our health. Ang calorie ay sumusukat sa energy na nakukuha sa pagkain at inumin. Ayon sa nutrient dietitian ng lungsod, may inirekomenda lamang na calorie intake sa araw-araw. Kung sobra o kulang ito, masamaan nila sa kalusugan. An imbalanced calorie intake, whether too much or too little, can increase the risk of developing conditions like obesity, heart disease, diabetes, and other micronutrient deficiencies. Maging ang nutrient information ng pagkain, maaari rin daw hingin ng customer sa ilalim ng ordinansa. December 21, 2025 ang Phase 1 na pagpapatupad ng ordinansa. Sakop nito ang food businesses na may 5 o higit pang branches sa lungsod at may standardized menu items o yung mga hindi pinapalitan sa loob ng 60 days o higit pa. Exempted ang mga hindi nag-aalok ng standardized menu items, barangay micro-business enterprises at micro-small-medium enterprises tulad ng mga karinderya. Ang cafe na ito ngayon pa lang may calorie content na sa menu. Nagpa-plan na rin kami maglagay ng mga calorie count, pero nung nagbigay si Mayor Jor ng ordinance, dun kami na push through. Ay sige, ilagay na natin. Magmamakyato sana ako. Tapos nakita ko 200 plus yung calories. Ayun, yung 150 calories na cappuccino. Maganda kasi nare-remind tayo doon sa mga tinitake nating food and drinks. Hindi lang calorie yung dapat natin tingnan, kundi pati yung nutrient. For example, ang isang soft drinks na 0 calories po siya, pero wala naman pong nutrition kumpara sa isang rice or saging na may makuhang 100 calories, pero may mga nutrients na po ito. At kung may health condition, kumonsulta muna sa doktor para sa calorie at meal plan na angkop sa inyo. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakuha na ng isang underwater photographer sa Batangas ang isang octopus na nakakapit sa candy wrapper. Meron ding nakakapit sa toothbrush. Mga palatandaan daw ito ng lumalalang problema sa basura sa karagatan. May report si Von Aquino. Isang klase ng octopus sa Hanau Bay sa Anilao, Batangas. Kuha ang larawan ng underwater photographer na si Wayne Jones nang mag-dive nitong January 25. May kakaiba raw napansin si Wayne sa Nautilus na madalas kumakapit sa mga dikya. It was paper Nautilus on a plastic wrapper. I don't think it's harmful to the actual paper Nautilus, but it just represents the situation of the amount of plastics that are in the ocean. Bukod sa plastic wrapper, kumapit din ng Nautilus sa toothbrush. Sa hiwalay na dive, nakakita rin daw si Wayne ng plastic na nakakapit sa isang seahorse. Sa tala ng Ocean Conservancy, aabot sa 8 million metric tons ng plastic ang itinatapon sa karagatan taon-taon. Ayon sa UNESCO, 80% ng marine pollution ay plastic, na kadalasan ay hindi natutunaw o matagal bago mawala. Ang tinatayang nasa 75 hanggang 199 million tons ng plastic ang kasalukuyang matatagpuan sa mga karagatan ayon sa United Nations Environment Program. Ang nakakabahala, nasa 36% ng mga plastic sa karagatan sa buong mundo nanggagaling sa Pilipinas. All I can do is take images and share them. It's not just a local issue. It's a national
global issue. And so that's why, everyone needs to get on board and pressure their governments to do something about what is happening. Ang DENR may mga estero at river rangers na pinaglilinis ng basura sa mga daluyan ng tubig. Pinarangalan at kinilala sila kanina ng ahensya. Ang inyong gawain ay higit pa sa pagtanggol at pagtanggal ng basura. Ito ay isang mapangyarihang deklarasyon ng pag-asa at pagpapasya. Hinimok din ng DENR mga komunidad na kumilos dahil ang pangangalaga sa kalikasan hindi lang tungkulin ng iilan. Ang pangangalaga ng kalikasan ay hindi lang trabaho kundi responsibilidad na nakahabi sa ating pamayanan at kultura. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumanaw na ang isa sa pinakamalaking saltwater crocodile sa Pilipinas na si Pangil. Sa China naman, sinakmal ng isang malaking isda ang ulo ng isang mermaid performer. May report si Joseph Moro. Very graceful na lumalangoy pataas sa isang aquarium ang mermaid performer na ito sa isang theme park sa Yunnan province sa China. Nagkalapit sila ng isang malaking isda na pinaniniwalaang sturgeon at sinakmal siya nito. Agad siya nagpumiglas at natanggal ang kanyang goggles. Ligtas naman nakaahon ang mermaid performer pero nagtamo raw ang 22 anyos na Russian ng sugat sa ulo, leeg at mata. Rinig naman ang takot ng sigaw ng mga batang nanood ng show. Ayon sa ulat, binayaran lamang ng kumpanya ang performer ng nasa 5,000 piso bilang danyos. Ang sturgeon ay isang freshwater giant na kayang lumaki hanggang 20 talampakan at minsay umaatake sa mga tao. Going the sirens! Sa Iloilo City naman, makapigil hininga ang pagliligtas sa isang aso. Go, 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 go! Tulong-tulong ang grupo ng mga kabataan para maiangat ang aso na nahulog sa kanal. Ayon sa uploader, napadaan lamang siya sa lugar at nakita ang kabutihang loob ng mga kabataang sumagip sa aso na nasa mabuting lagay na raw. Pumanaw na ang isa sa pinakamalaking saltwater crocodile sa Pilipinas na si Pangil dahil sa organ failure dulot ng kumalat na cancer. Sa kabila ito ng isinagawang medical at surgical intervention. Si Pangil ay ilang taong nasa pangangalaga ng Davao Crocodile Park and Zoo. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pambihirang liham ang natagpuan sa Vienna City Library Archives sa Austria. Nadiskubre roon ang isang sulat kamay na liham ni Dr. Jose Rizal. Ang 5 pahinang sulat ay may petsang June 1887 para sa Austrian journalist na si Johann Nordmann. Nabanggit ni Rizal dito ang kanyang nobelang Noli Me Tangere. Nakasaad rin dito ang komento ni Rizal sa anyay delightful novel na ibinigay sa kanya ni Nordmann. Pirmado rin daw ito ni Rizal. Nadiskubre ang liham noong September 2023 at kamakailan ipresenta ito sa publiko ng Vice President ng Austro-Philippine Society. Pwede nang ma-access ang liham ni Rizal sa website ng Vienna City Library. Kakasaka ba sa twin hike sa Mountain Province kung saan may best view ng hagdang-hagdang palayan? G-Tay dyan sa report ni Rafi Tima. Pambihirang ganda ng bundok na nililok ng mga ninuno ng mga taga-Bontoc Mountain Province. Ang maligkong rice terraces. Yung bubungad sa'yo, yung sobrang gandang pagkakagawa ng rice terraces. Para siyang engineering marvel na as an architect, mas na-appreciate ko paano nila ginawa yon. Yung carvings nung terraces, sobrang ganda talaga. Ang tanawing yan masisilayan kapag inakyat ang Mount Kupape. Lalo kung hindi masyadong maulap, pero may pagkakataon ding niyayakap ito ng makapal na hamog at sea of clouds. Mas matarik daw at mas mabato ang Mount Fato. Hanggang sa tuktok, may rock formation. Twin hike nagsiguradong kakayanin din ng mga beginners, pero challenging pa rin para sa mga naghahanap ng adventure. Beside the beauty, sobrang kailangan you respect and learn everyone's traditions and rules. And most importantly, may enjoy mo talaga. Take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan.
Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.